Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Hindi lahat ng pagmamahal hinahanap. Minsan, kusa na lang itong dumarating. Sa isang maliit na apartment sa gitna ng maingay na lungsod, dalawang estranghera ang pinagtagpo ng pagkakataon, hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa pangangailangan. Si Ira Velasco sanay mag-isa. Tahimik ang mundo niya, simple, diretso, walang komplikasyon. Para sa kanya, ang pagmamahal ay distraction lang. Isang bagay na hindi niya kayang bigyan ng oras. At si Sam Cortez kabaligtaran. Magulo, maingay at puno ng emosyon. Para sa kanya, ang pagmamahal ang dahilan kung bakit may kulay ang lahat. Dalawang taong magkaibang magkaiba. Dalawang pusong hindi naghahanap ng isa't isa. Pero paano kung sa bawat gabing magkasama sila sa iisang bubong, unti-unting nagiging mas mahirap panindigan ng salitang roommate lang tayo? Dahil minsan, ang pinakadelikadong uri ng pag-ibig ay yung nagsisimula sa wala. At mas lalong mahirap takasan. Sigurado ka bang dito ka titira? Napabuntong hininga si Ira Velasco habang hawak ang susi ng maliit na apartment. Hindi siya sanay na may kasama. Sa totoo lang, ayaw niya talaga. Pero kailangan, wala na akong choice. Bulong niya sa sarili bago tuluyang pumasok. Pagbukas pa lang ng pinto, agad siyang napatigil. May tao na sa loob. Finally! Dumating ka rin. Napakunot noo si Ira nang makita ang isang babaeng nakaupo sa sofa, kumakain ng chips na parang bahay niya na yun. Ikaw sino? Malamig na tanong ni Ira. Tumayo ang babae at ngumiti ng malapad. Sam Cortez. Roommate mo. Roommate. Parang gusto agad umatras ni Ira. Late ka. Dagdag pa ni Sam habang tinatapon ang empty na chips sa basurahan. Ako na nag-claim ng kwarto sa may bintana. Hope you don't mind. Hindi makapaniwala si Ira. Excuse me? Relax, tawa ni Sam. Pwede naman tayo mag-share kung gusto mo. No? Diretsong sagot. Walang emosyon. Natahimik si Sam saglit pero ngumiti ulit. Okay, noted. Medyo masungit ka pala. At medyo makapal ka, balik ni Ira. Sandaling nagkatitigan ng dalawa, unang pagkakataon na ramdam ang tensyon. Hindi pa man nagsisimula ang pagsasama nila, parang gusto na agad nilang matapos. Pero hindi pwede. Dahil pareho silang walang ibang mapuntahan. Kinabukasan tahimik ang buong apartment. Gising na si Ira ng maaga. Nakaupo sa maliit na mesa, nagkakape habang nagbabasa ng notes. Sanay siya sa ganitong routine, walang istorbo. Hanggang sa, "Good morning, roommate." Napapikit siya sa inis. Lumabas si Sam Cortez mula sa kwarto, naka-oversized shirt at magulo ang buhok, parang walang pakialam sa mundo. "Ang aga mo naman," sabi ni Sam habang dumidiretso sa kusina. Nag-aaral ka ba o nag-iisip ng buhay? Pareho, sagot ni Ira, hindi man lang tumitingin. Napangiti si Sam. Ang deep mo naman. Hindi sumagot si Ira. Tahimik ulit, pero hindi komportable. Uy, biglang sabi ni Sam, nakasandal sa pader. Mag-set tayo ng rules. Doon lang siya tumingin. Simple lang, tuloy ni Sam. Huwag mangialam sa buhay ng isa't isa. Walang pakialaman, walang drama. Tumango si Ira. Good, gusto ko yan. Tsaka napahinto si Sam, medyo nagbago ang tono. Walang ma-fall. Napakunot no si Ira. Ano? Ngumiti si Sam. Pero may kakaibang seryosong bakas sa mata niya. Para walang gulo. Sandaling natahimik ang dalawa. Tapos, napatawa si Ira ng mahina. Don't worry, sabi niya. Malamig pa rin ang boses. Hindi mangyayari yan. Sure ka?
biro ni Sam. Sigurado. Pero sa likod ng simpleng usapan na yon, may isang bagay na hindi nila alam. Minsan, ang mga hangganan na pinipilit mong itayo, yung pa ang unang nasisira. Hindi may iwasan ni Ira na mapansin ang mga bagay tungkol kay Sam, kung paano siya ngumiti kapag walang tao, kung paano niya ayusin ang buhok kahit na parang wala namang oras, at lalo na kung paano siya magluto ng simpleng breakfast na nagmumukhang gourmet. Isang gabi, habang nag-aaral si Ira sa dining table, narinig niya ang tunog ng gamit na nadudulas mula sa kusina. Tumayo siya, naglakad papunta at nakita si Sam na nagbubuhos ng kape na tumupon sa sahig. "Ay, shit!" sigaw ni Sam, pero mabilis na nakayuko sa sahig para punasan. "Need help?" tanong ni Ira, medyo nahihiya. Kung ayaw mo, okay lang," sagot ni Sam habang nakayuko pa rin. Pero hindi niya napigilan ang ngiti niya nang sabihan siya ni Ira na tulungan siya. Habang magkasama silang naglilinis, hindi nila namalayang tumitingin sila sa isa't isa nang mas matagal kaysa sa dapat. Kinabukasan, nagdesisyon si Sam na magluto ng breakfast. Para lang sa kanya. At syempre, para rin sa roommate niya. "Uy, try mo to," sabi ni Sam. Inihahain ng scrambled eggs at toast. "Hindi ako chef pero okay na ito, promise." Tumingin si Ira. Medyo nag-aalangan, pero inabot ang tinidor. "Not bad," sabi niya habang kumakagat. Napatingin si Sam sa kanya. "Not bad lang," biro niya. "Hindi ka ba magbibigay ng 10-10? 8-10, sagot ni Ira. Hindi nagpa-apekto sa ngiti ni Sam. Tawa silang dalawa ng sabay, parang may magic sa hangin. Isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Pagkatapos ng breakfast, habang naglilinis si Ira ng mga plato, dumating si Sam sa likod niya, parang hindi niya sinasadya. "Uy, careful," sabi niya medyo malapit sa kanya. Napalingon si Ira at nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi nila sinabi, pero pareho nilang naramdaman. May kakaibang connection na nagsisimula. Isang hapon nag-aaral si Ira sa sofa, nakasandal habang may libro sa kamay. Biglang may bumangga sa kanya, Sam na dala ang laundry basket. "Oops, sorry!" Sabay tawa. Pero hindi niya inalis agad ang basket. Okay lang," sagot ni Ira, medyo nahihiya. Habang nag-a-adjust si Sam, ang braso niya ay bahagyang humawak sa balikat ni Ira. Pareho silang tumigil. Sandali lang, pero ramdam na ramdam. Baka matumba to," sabi ni Sam, medyo malapit sa kanya. Napangiti si Ira. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. "Okay lang, kaya ko to," sagot niya, kahit bahagyang nanginginig ang puso niya. Pagkatapos sabay nilang itinayo ang laundry basket at nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Parang may alam silang dalawa, ngunit parehong nanlaban sa damdamin. Kinabukasan, nagdesisyon si Sam na gumawa ng kape. Habang nagbubuhos, nadulas ang kamay niya at nahawakan ang kamay ni Ira na nag-aabot ng mug. Sabay tibok ng dibdib ni Ira. "Sorry, hindi ko sinasadya," sabi ni Sam. Bahagyang nag-aalangan. Tumitig sila sa isa't isa ng ilang segundo. Parang tumigil ang oras. Okay ka lang?" tanong ni Sam. Parang may alalahanin sa mukha. "Yeah, okay lang," sagot ni Ira. Pero hindi niya mapigilan ang ngiti. Hindi nila sinasadyang lumapit ng mas malapit sa isa't isa habang nag-uusap. At kahit sinisikap nilang itago, pareho nilang naramdaman isang bagay na mas malalim sa simpleng pagkakaibigan. "Roommate lang tayo, 'di ba?" Bulong ni Ira sa sarili habang nakatitig sa bintana. Pero sa likod ng mga salita may halong excitement at kaba na hindi niya kayang itanggi. Isang gabi, nag-aaral si Ira sa sala.
Nakaupo sa sofa habang nagtatala ng notes. Tahimik ang apartment hanggang sa maramdaman niya na may nakatitig sa kanya. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Sam, nakasandal sa pinto ng kusina. May mug ng mainit na tsaa sa kamay. Hindi pa, mahinang sagot ni Ira. Hindi niya mapigilan ang pakiramdam na parang may kakaibang tensyon sa paligid nila. Sam ay lumapit at umupo sa kabilang dulo ng sofa. Tahimik muna sila habang ang kape ni Sam ay nakalapag sa maliit na mesa. Alam mo, biglang sabi ni Sam, bahagyang lumalapit, maganda talaga ang mata mo kapag nakatuon ka sa ginagawa mo. Napatingin si Ira, napahinto ang sulat at bahagyang namula. Salamat, sagot niya. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang tinig. Sandali lang silang nagtagpo ng mata, pero sa bawat segundo, parang tumataas ang init ng hangin sa paligid. Roommate lang tayo, bulong ni Ira sa sarili, habang ang puso niya ay kumakaripas ng mabilis. Pero kahit sinasabi niya iyon, hindi niya mapigilan ang ngiti na dahan-dahang lumalabas. Sam naman, nagpakita ng maliit na ngiti. Alam na alam niya ang epekto niya kay Ira. Hindi siya nagsalita, basta nanatili lang tahimik ngunit napakalapit. At sa gabing iyon, parehong alam nila may nagbago sa pagitan nila. Hindi pa sila lovers, pero malabo na ring ituring na simpleng roommates lang. Isang hapon, naglilinis si Ira sa sala, nagbubuhos ng kape na naiwan kagabi. Biglang bumangga si Sam sa kanya habang sinusubukang hawakan. Ang bintana na bahagyang nakabukas. Sabay sabog ng kape sa mug ni Ira. Oops! Sorry? Hindi ko sinasadya, sabi ni Sam. Sabay abot para tulungan siya. Hindi inaasahan ni Ira. Pero nahawakan nila ang kamay ng isa't isa habang pinipigilan ang pagkalat ng kape. Ang init ng kamay ni Sam ay parang kuryente, biglang tumibok ang dibdib ni Ira. Okay ka lang? Tanong ni Sam. Napakalapit sa kanya. Yeah, okay, sagot ni Ira. Ngunit hindi niya maitatago ang pamumula sa mukha. Pareho silang nanatiling nakatingin sa isa't isa. At para bang tumigil ang mundo sa paligid nila. Sandaling iyon, halos magdikit ang kanilang mga labi, ngunit sabay nilang iniwas ang kanilang sarili. Roommate lang, bulong ni Ira sa sarili. Pilit kinokontrol ang damdamin. Yeah, roommate lang, tumugon si Sam. Ngunit may ngiti sa labi niya, alam niyang parehong naramdaman nila. Pareho nilang alam may pagbabago na sa pagitan nila. Hindi pa sila magkasintahan, pero parang may puwang na nabuo sa puso nila. Puwang na parehong natatakot silang punuin. Isang gabi umuulan sa labas at si Ira ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig sa ulan. Tahimik ang apartment hanggang sa pumasok si Sam, basang-basa dahil sa ulan. Ira, sorry. Hindi ko sinasadya, sabi niya habang sinasampal ang buhok para matuyo ang tubig. Okay ka lang? Tanong ni Ira, medyo nag-aalala. Yeah, pero tumigil si Sam, medyo nahihirapan sa sasabihin. Napatingin si Ira, ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Gusto kong sabihin sa'yo na tumigil ulit si Sam. Sandali lang silang nagtagpo ng mata. Parang ang bawat tunog ng ulan sa bintana ay nagiging background music sa tensyon sa pagitan nila. Roommate lang tayo, diba? Bulong ni Ira sa sarili. Ngunit ang puso niya ay hindi makinig, lalong tumitibok ng malakas. Sam ay lumapit sa kanya dahan-dahan. Hindi ko na kayang itago. Ira, gusto kita, sabi niya. Mababa ang boses, halos marinig lang ni Ira. Hindi makapaniwala si Ira. Gusto. Kita rin. Bulong niya, tumitig sa mata ni Sam ng matagal. Sandali lang. Ngunit sapat na iyon para maramdaman nilang pareho ang tension. Ang kaba at ang excitement ay nagbunga na ng tunay na damdamin.
Sa ilalim ng ulan na bumabagsak sa labas, nagtagpo ang kanilang mga labi sa unang halik maingat. Mahina ngunit puno ng damdamin na hindi kayang itanggi. Ang mga hangganan, natunaw na sa init ng puso nila. Kinabukasan tahimik ang apartment. Si Aira ay nakaupo sa sofa, nakangiti habang hawak ang tasa ng kape. Si Sam naman ay nakasandal sa pinto, nakangiti rin. Parang may lihim na saya. Good morning. Roommate biro ni Sam, medyo kumakaway. Morning? Hindi na roommate lang, sagot ni Aira, sabay tawa. Naglakad si Sam papunta sa kanya at umupo sa tabi niya, sabay hawak ng kamay ni Aira. Hindi ko alam kung paano ko na ilabas to, pero gusto ko na tayong magkasama, sabi niya, tinitingnan ang mga mata ni Aira. Alam mo, pareho tayo, sagot ni Aira bahagyang namumula. Ang dami ko ring gustong sabihin sa'yo pero natakot ako. Ngumiti si Sam at yumakap ng mahigpit kay Aira. Hindi na tayo nagtatago. Hindi na tayo roommate lang. Sa wakas tayo na. Tumango si Aira. Naramdaman ang init at seguridad sa yakap ni Sam. Finally, us na tayo, pulong niya. At sa simpleng apartment na yon, sa gitna ng maliit nilang mundo, natutunan nilang minsan, ang pinakatunay na pagmamahal ay nagsisimula sa di inaasahan, sa mga maliliit na sandali, sa halik na matagal nang hinihintay, at sa yakap na kay tagal nilang pinangarap. Hindi nila hinanap ang isa't isa. Hindi rin nila plinano na magmahal. Nagsimula lang sa simpleng, roommate lang tayo. Walang expectations. Walang pangako. At lalong walang plano na masaktan. Pero sa bawat gabing magkasama sila, sa bawat tawanan, sa bawat simpleng hawak ng kamay, unti-unting nabuo ang isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Pagmamahal. Hindi perpekto, hindi madali, pero totoo. At sa huli, natutunan nila na hindi lahat ng love story ay nagsisimula sa I love you. Minsan nagsisimula ito sa, dito ka muna. Okay lang, andito lang ako. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila kailangang magpanggap. Hindi na nila kailangang pigilan. Dahil ang dating dalawang estranghera sa iisang bubong ay naging tahanan ng isa't isa. At sa mundong puno ng paalam, pinili nilang manatili, hindi na roommate lang, kundi magkatuwang sa lahat. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang woman love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama, at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share, at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representasyon sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi huli para mahalin ang taong para sa'yo.